Tapos ng pagtitiis, Marisol, pirmahan mo ng diborsyo dahil basura ka na sa buhay ko. Isang masakit na sampal ng katotohanan ang bumura sa 15 taon ng pagsisilbi ni Marisol sa pamilya Alvarado. Habang siya ay nagluluto ng huling hapunan, ang asawang si Dante ay nagdiriwang na sa piling ng iba. Ngunit hindi nila alam, ang babaeng itinuring nilang Alila ay ang nag-iisang anak ng pinakamayamang bilyonaryo sa bansa. Sino ngayon ang luluhod? Sino ang magbabayad para sa bawat luhang pumatak? Abangan ang muling pagbango ng isang venerasyon. Magagawa mo bang patawarin ang mga taong sumira sa iyong danggal? Ayoko na sa'yo, Marisol. Napaka-boring mong asawa. At sawa na ako sa amoy kusina mong pagkatao. Pirmahan mo na ang mga papel na yan at umalis ka na sa pamamahay ko. Ang boses ni Dante ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng kanilang marangyang sala. Bawat salita ay parang bilyon-bilyong karayom na tumutusok sa puso ni Marisol. Nakatayo ang babae sa gitna ng silid. Suot ang kanyang kupas na apron na may mansa pa ng sinigang. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang sandok. Mainit pa ito dahil kakakuha lang niya mula sa kusina matapos ang 3 oras na pagluluto para sa espesyal na hapunan ni Dante. Ipinagluto niya ang asawa dahil narinig niyang na-promote ito sa trabaho. Hindi niya alam na ang hapurang iyon ay magiging huling pagsasalo nila ng pait. Dahan-dahang nanginig ang mga daliri ni Marisol. At sa gitna ng nakabibinging katahimikan, bumitaw ang sandok mula sa kanyang pagkakahawak. Hindi ito naglabas ng anumang ingay sa makapal na alpombra, ngunit para kay Marisol, ang pagbagsak na iyon ay tila pagguho ng 15 taon ng kanyang buhay. Ang usok mula sa mainit na sabaw na kumapit sa sandok ay dahan-dahang nawala, gaya ng mga pangarap na binuo niya sa loob ng maliit at mapang-aping tahanang ito. Ano pang hinihintay mo, Marisol? Pirmahan mo na yan. Ang tinig naman ni Doña Milagros ang sumingit, puno ng pangungutya habang marahang humihigop ng tsa sa gilid. Huwag kang mag-inarte na parang biktima. 15 taon ka naming pinakain at binihisan kahit wala kang silbi kundi ang maglinis ng sahig. Isipin mo na lang na pinalalaya ka na namin sa kahirapan mo. Tumingin si Marisol sa kanyang biyenan, ang babaeng itinuring niyang sariling ina. Ang babaeng kahit kailan ay hindi siya tinawag sa kanyang pangalan, kundi Alila o Hampas Lupa. Ramdam ni Marisol ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat sakripisyo niya, ang pagtitipid sa sarili para may maipadala si Dante sa mga kliyente, ang pagmamasa sa paa ni Milagros tuwing gabi, ang paglunok ng bawat mura at lait, lahat na iyon ay tila naging abo sa harap ng puting papel na nakalatag sa mesa. Lalong sumikip ang dibdib ni Marisol nang mapansin ang isang pamilyar na amoy sa paligid. Hindi yun amoy ng kanyang nilutong sinigang. Iyon ay amoy ng mamahaling pabango na madalas niyang maamoy sa mga polo ni Dante nitong mga nakaraang buwan. At doon, sa likod ni Dante, lumabas ang isang batang babae, si Jessamay, na nakasuot ng seda at may mapang-aping ngiti sa mga labi. Dante, sabi mo mabilis lang ito. Malambing na wika ni Jessamay habang humahawak sa braso ng asawa ni Marisol. Gusto ko nang ayusin ang kwarto natin. Masyadong luma ang mga gamit dito. Kailangang itapon na ang mga basurang hindi na kailangan. Ang salitang basura ay tila isang malakas na sampal na nagpalingon kay Marisol sa kawalan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal at pag-unawa, ay dahan-dahang nabalot ng isang kakaibang lamig. Nararamdaman niya ang bilis ng pintig ng kanyang puso, ngunit sa halip na sumabog sa galit, isang nakakatakot na kalmado ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat pintig ay tila isang paalala na ang babaeng nakatayo sa harap nila ay hindi ang Marisol na kilala nila. Tumingin siya sa kanyang kaliwang kamay, sa gintong sing-sing na unti-unti nang nagmamarka sa kanyang balat dahil sa tagal ng panahon. Isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isip. Ang boses ng kanyang ama, si Don Aurelio, noong araw na umalis siya sa mansyon nila.
Marisol anak, ang tunay na ginto ay sinusubok sa apoy. Kapag hindi na nila makita ang ningning mo, bumalik ka sa akin. Dahan-dahang inabot ni Marisol ang ballpen na nasa ibabaw ng mesa. Hindi siya tumingin kay Dante. Hindi rin siya tumingin sa nanunuyang mukha ni Milagros. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa linyang kailangang lagyan ng kanyang pirma. Sa bawat hagod ng tinta sa papel, tila binubura niya ang bawat alaala ng pagtitiis, bawat patak ng luha, at bawat gabing nanalangin siyang sana ay mahalin din siya ng pamilyang ito. Matapos lagdaan ng huling pahina, binitawan niya ang panulat. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang likod na dati ay laging nakayuko sa paglilinis, ay tila nabawi ang kanyang dating tikas. Ang kanyang mga mata ay diretsong tumitig sa mga mata ni Dante. Isang titig na hindi nito kailanman nakita sa loob ng 15 taon. Isang titig na puno ng kapangyarihan at paghama. Tapos na Dante, mahinahon, ngunit maring sabi ni Marisol. Ang kanyang boses ay hindi nayayanig, walang bakas ng pagmamakaawa. Nakuha mo na ang kalayang hinihingi mo. Pero tandaan mo ito, sa oras na lumabas ako sa pintong yan, huwag na huwag mong iisiping kilala mo pa ang babaeng sinaktan mo ngayon. Tumalikod si Marisol at naglakad patungo sa maliit na silid sa ilalim ng hagdan, kung saan siya madalas matulog kapag galit si Dante. Kinuha niya ang kanyang lumang bag, ang tanging gamit na dinala niya noong pumasok siya sa buhay ng mga Alvarado. Sa loob nito ay may isang maliit na litrato, isang larawan ng isang malaking gusali na may markang Veneracion Holdings. Habang hinihila niya ang zipper ng bag, isang huling tanong ang umalingaw-ngaaw sa kanyang isipan. Isang tanong na tila nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang pusong nagmamahal ang dilim, bago nito mapagtantong siya pala ang liwanag na nagpapatakbo sa mundo ng mga taong nagnanais siyang mamatay. Huwag kang titingin sa akin ng ganyan, Marisol. Utang mo sa amin ang bawat butil ng kanin na isinubo mo sa loob ng 15 taon. Dapat ka pang magpasalamat dahil pinalalaya ka na namin ng walang kaso. Ang tinig ni Doña Milagros ay parang latigo na humahagupit sa pandinig ni Marisol habang sinusundan siya nito sa maliit na silid sa ilalim ng hagdan. Ito ang kwartong naging saksi sa bawat luhang pumatak sa gitna ng gabi, ang kwartong kasing sikip ng pag-asang pilit na pinagkakasya ni Marisol sa kanyang dibdib. Habang dahan-dahang itinitiklop ng babae ang kanyang mga luma at kupas na damit, ramdam niya ang mapanghusgang presensya ng kanyang biyanan na nakatayo sa may pintuan. May hawak na pamaypay at tila diring-diri sa bawat sulok ng silid. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Marisol. Ang tinatawag ni Milagros na utang ay ang 15 taon ng walang bayad na pagsisilbi mula sa pagising bago sumikat ang araw para magluto ng almusal hanggang sa paglilinis ng mga banyang pilit na pinapabulan ng matanda para lamang may mahanap na butas na mapupunahan. Ang bawat kalyo sa kanyang mga kamay ay mga marka ng sakripisyo na hindi kailanman nakita ng pamilyang ito. Makinig ka, Marisol. Kinagawa namin ito para sa kabutihan mo. Pagpapatuloy ni Milagros, ang boses ay nagpapanggap na may malasakit, ngunit puno ng kamandag ng gaslighting. Tingnan mo ang sarili mo. Masyado ka nang napag-iwanan ng panahon. Si Dante ay isang matagumpay na lalaki ngayon. Kailangan niya ng asawang kayang sumabay sa kanyang estado. Hindi isang babaeng amoy bawang at laging mukhang pagod. You should be happy for him. Kung talagang mahal mo ang anak ko, matutuwa ka na nakahanap na siya ng mas karapat-dapat. Dahan-dahang huminto si Marisol sa kanyang pag-iimpake. Hinawakan niya ang isang maliit at tuyot na bulaklak na nakaipit sa kanyang lumang Biblia. Ang unang bulaklak na ibinigay sa kanya ni Dante noong mga panahong wala pa silang pera at puno pa sila ng mga pangarap. Sa isang iglap, tila bumalik ang kanyang gunita sa mga unang taon ng kanilang pagsasama. Naalala niya kung paano siya naglalakad ng malayo para lamang makatipid sa pamasahe para ang perang matitira
ay maipambili ng gatas ni Dante tuwing gabi habang nag-aaral ito para sa kanyang board exam. Naalala niya nung nagkasakit siya ng malubha. Ngunit pinilit niyang bumangon para lamang ipagluto ng paboritong putahe ang kanyang biyenan dahil kaarawan nito. Sa mga panahong yon, ang tanging tugon ni Milagros ay ang pagreklamo na masyadong maalat ang pagkain. Remember when you sold your mother's heirloom ring? Ang tanong ni Milagros ay parang asin na ibinubudbud sa sariwang sugat. Ibinigay mo ang pera kay Dante para sa business niya. At tingnan mo, nagbunga ang sakripisyo mo. Mayaman na siya ngayon. Isipin mo na lang na ang pag-alis mo rito ay ang huling contribution mo sa success niya. You're doing a great thing, Marisol. Huwag mo sirain ang image mo sa amin sa pamamagitan ng paggawa ng eksena. Ramdam ni Marisol ang pangiinginig ng kanyang mga balikat. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang matinding pagkamangha sa kapal ng mukha ng babaeng nasa harap niya. Ang bawat salita ni Milagros ay disenyo para iparamdam sa kanya na siya ang may kasalanan, na ang kanyang pagiging biktima ay isang regalo para sa pamilya Alvarado. Tila isang nakalalasong hamog na dahan-dahang pumapasok sa kanyang isipan, sinusubukang burahin ang katotohanang siya, ang naging haligi ng tahanang ito, habang si Dante ay abala sa paghahanap ng ibang kandungan. Hindi ka na mahihiya, Marisol. Ang liit na nga ng bag na yan. Baka may nagnakaw ka pa sa mga gamit namin. Muling banat ni Milagros habang sinisilip ang loob ng bag. Siguraduhin mong wala kang kinuha kahit isang kutsara. Lahat ng narito ay pinaghirapan ni Dante. Nanatiling tahimik si Marisol. Pinulot niya ang huling gamit sa sahig. Isang lumang sapin sa paa na butas na ang swelas. Ito ang tanging sapatos na ginagamit niya sa loob ng 5 taon. Habang si Milagros ay may higit sa 50 pares ng mamahaling sapatos sa kanyang walk-in closet. Ang bawat hakbang ni Marisol sa sapatos na ito ay isang paalala ng kanyang pagpapakumbaba. Isang pagpapakumbabang ngayoy tinitingnan bilang kahinaan. Lalabas na sana si Marisol sa silid nang biglang bumukas ng malakas ang pintuan ng bahay. Ang tunog ng mga yabag ng mamahaling takong sa sahig na gawa sa Nara ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, tila isang deklarasyon ng panibagong reyna. Pumasok si Jessa May, ang babaeng pumalit sa kanyang pwesto, bit-bit ang ilang mga paper bag mula sa mga mamahaling butik sa Makati. "Dante, look at what I bought!" Masayang sigaw ni Jessa May. Ang kanyang boses ay puno ng kislap na tila hindi alintana ang presensya ng babaeng winasak nila ang buhay. "And look, I'm wearing the shoes you gave me yesterday." Ang ganda nila, di ba? Napatigil ang mundo ni Marisol nang mapako ang kanyang tingin sa paanan ni Jessa May. Ang sapatos na suot nito ay isang limitadong edisyon ng isang sikat na brand. Isang sapatos na ang presyo ay katumbas ng 3 buwang sahod ng isang ordinaryong manggagawa. Ngunit hindi ang ganda ng sapatos ang nagpabilis ng tibok ng puso ni Marisol. Naalala niya ang nakaraang buwan nang humingi si Dante ng malaking halaga sa kanya mula sa kanyang maliit na naipon. Ang perang galing sa pagbebenta niya ng mga kakanin ng patago. Sabi ni Dante, kailangan niya ang pera para pambayad sa insurance ng kumpanya dahil nagigipit sila. At dahil sa tiwala, ibinigay ni Marisol ang bawat sentimo ng kanyang pinaghirapan. Ngayon, ang perang iyon ay nasa paanan na ng ibang babae. Hinahakbang-hakbangan ang kanyang dangal sa gitna ng sarili niyang tahanan. Ang bawat kislap ng diamante sa disenyo ng sapatos ay tila mga matatalim na salamin na sumasalamin sa kanyang katangahan. "Oh, nandyan ka pa pala, Marisol?" Wika ni Jessa May, habang humihinto sa harap na ang amoy ng kanyang pabango ay tila sumasakal sa hininga ni Marisol. "Bagay ba?" Sabi ni Dante, "I deserve the best." Siguro naman, naiintindihan mo na kung bakit kailangan mo nang umalis. Masyado kang cheap para sa ganitong kagandahan. Tumingin si Marisol kay Jessa May, pagkatapos ay kay Doña Milagros, na ngayon ay nakanghiti na ng matamis sa bagong manugang. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa silid, nagdadala ng isang katotohanang hindi na kayang itanggi pa.
Ang 15 taon ay hindi lamang nawala. Ito ay ninakaw. Nagustuhan mo ba ang sapatos, Jessame? Sa wakas ay nagsalita si Marisol. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang kakaibang bigat na nagpatahimik sa dalawang babae. Sana ay maging komportable ka sa paglakad gamit ang mga sapatos na binili ng pawis at dugo ng taong minaliit ninyo. Dahil bawat hakbang mo rito sa bahay na ito, dala mo ang utang na hindi ninyo kailanman mababayaran. Pinitawan ni Marisol ang isang malalim na buntong hininga at muling binuhat ang kanyang lumang bag. Habang naglalakad siya palabas, hindi siya lumingon sa mga mapang-alipustang tawa ni Milagros o sa mapagmataas na tingin ni Jessame. Ngunit bago siya tuluyang makalabas ng pinto, isang katanungan ang naiwan sa kanyang isipan. Isang lihim na tanging siya lang ang nakakaalam. Ano kaya ang magiging mukha ni Dante kapag nalaman niyang ang kumpanyang ipinagmamalaki niya? Ang kumpanyang nagpopondo sa luho ni Jessame ay nakatayo na lamang sa isang manipis na hibla ng swerte. Isang swerteng nasa mga kamay na ngayon ng babaeng pinalayas niya. Huwag kang lilingon, Marisol. Kapag lumingon ka, baka makita mo ang mga anino ng 15 taon na nagsasabing sayang ang lahat. Pero hindi sayang ang pag-alis mo, dahil ngayon mo lang mababawi ang iyong sarili. Ang mga salitang ito ay tila isang bulong sa hangin, habang humahakbang si Marisol palabas ng malaking bakal na gate ng mansyon ng mga Alvarado. Ang tunog ng pagsasara ng gate ay nagdulot ng isang mabigat na panghinginig sa lupa, tila isang huling tuldok sa isang napakahabang kabanata ng kanyang pagtitiis. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng marahan. Ang bawat butil ng tubig ay malamig sa kanyang balat. Ngunit mas malamig ang pakiramdam ng kalayang, hindi niya inakalang darating sa ganitong paraan. Sa gitna ng dahan-dahang paglakad sa gilid ng kalsada, bitbit ang kanyang kupas na bag. Ang isipan ni Marisol ay nilakbay ang nakaraan. Tila bumalik ang kanyang gunita 15 taon na ang nakalilipas, sa loob ng isang tahimik at amoy gamot na silid sa ospital. Doon, nakahiga ang kanyang ina, si Elena Veneracion, na ang muka ay maputla, ngunit ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Marisol, anak, mahinang wika ng kanyang ina noon, habang mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Ang yaman ng ating pamilya ay isang biyaya, pero maaari rin itong maging sumpa. Gusto kong mahanap mo ang isang taong mamahalin ka dahil sa kung sino ka, hindi dahil sa kung ano ang mayroon ka. Huwag mong ipakita ang iyong ningning sa mga taong silaw lamang sa ginto. Maghintay ka ng tamang panahon. Ang pangakong iyon ang naging kuta ni Marisol. Iyon ang dahilan kung bakit kahit isang kusing ay hindi siya humingi sa kanyang ama, si Don Aurelio, noong nagpasya siyang magpakasal kay Dante Alvarado. Pinili niyang maging isang ordinaryong babae, isang asawang handang magbanat ng buto sa tabi ng lalaking inakala niyang magbibigay sa kanya ng tunay na pagmamahal. Inakala niyang sa pagtatago ng kanyang tunay na pagkatao, mapoprotektahan niya ang kanyang puso. Ngunit ang katotohanan ay tila isang malupit na biro. Ang lalaking minahal niya ay isa rin pala sa mga taong silaw sa kislap. At dahil walang kislap na nakita sa kanya, itinapon siya nito na parang basahan. Mama, patawad! Bulong ni Marisol habang tumitingala sa madilim na langit. Hinahayaang humalo ang kanyang mga luha sa patak ng ulan. Tinupad ko ang pangako ko. Hinayaan kong makita nila ang pinakaaba kong bersyon. Pero hindi nila ako minahal. Ginamit nila ako hanggang sa maubos ako. Ngayon, tapos na ang pagtatago ko. Huminto si Marisol sa ilalim ng isang naghihingalong streetlight. Nilabas niya ang kanyang lumang cellphone, isang keypad phone na luma na ang modelo, ang tanging gamat na hindi alam ni Dante na may itinatagong mahalagang numero. Ang kanyang mga daliri na nanginghinig sa lamig at emosyon ay dahan-dahang pinindot ang mga button. Ang bawat tunog ng pagring sa kabilang linya ay tila isang tibok ng puso na bumibilis. Pagkatapos ng ikatlong ring, isang malalim at barito ng boses ang sumagot. Hello? Sino ito? Ang tanong ng lalaki sa kabilang linya. Ito si Attorney Salazar.
ang matapat na abogado ng pamilya Veneracion sa loob ng 3 dekada. Huminga ng malalim si Marisol. Ang kanyang boses ay naging matatag, puno ng awtoridad na matagal niyang ibinaon sa limot. Attorney Salazar, si Marisol ito. Si Marisol Veneracion. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Maririnig ang mahinang paghinga ng abogado, tila hindi makapaniwala sa narinig. Senyora Marisol? Diyos ko, 15 taon. Nasaan ka? Ang iyong ama, si Don Aurelio, gabi-gabi kanyang hinahanap. Akala namin ay tuluyan mo na kaming kinalimutan. Hindi ko kayo kinalimutan, attorney. Sagot ni Marisol, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang malaking billboard ng Veneracion Holdings sa di kalayuan. Ngunit tapos na ang panahon ng aking pagtatago. Pinirmahan ko na ang diborsyo. Wala na akong ugnayan sa mga Alvarado. Gusto ko nang bumalik. Ano ang gusto mong gawin ko, senyora? Ang tanong ni Attorney Salazar. Ang boses ay puno na ngayon ng paggalang at kahandaan. Ihanda mo ang lahat ng mga dokumento ng kumpanya na nasa ilalim ng aking pangalan. Utos ni Marisol, ang kanyang mga labi ay bumuo ng isang matalim na linya. Ihanda mo ang listahan ng lahat ng mga utang at kontrata ng kumpanya ni Dante Alvarado. Gusto kong malaman ang bawat sentimong inilabas ng Veneracion Holdings para suportahan ang mga proyekto niya nitong mga nakaraang taon nang hindi niya nalalaman. Masusunod po, senyora. Pero nasaan ka ngayon? Susunduin ka namin. Huwag muna, attorney, pigil ni Marisol. Gusto ko munang madama ang bawat patak ng ulan na ito. Gusto ko itong maging huling gabi na ako ay isang biktima. Bukas, pagising ng mundo, hindi na nila makikilala ang babaeng kanilang pinalayas. Ibinaba ni Marisol ang telepono. Sa gitna ng dilim at lamig, nakaramdam siya ng isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi na ito ang init ng galit, kundi ang init ng isang nagbabagang apoy na handang tumupok sa lahat ng kawalang katarungang kanyang dinanas. Habang naglalakad siya patungo sa isang maliit na hotel sa kanto, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang bumagal sa kanyang tabi. Ang bintana nito ay bahagyang bumaba at isang pares ng mga mata ang lihim na nagmamasid sa kanya mula sa loob. Hindi alam ni Marisol, ngunit ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang magdadala ng hustisya, kundi magbubukas din ng mga lihim na matagal nang nakabaon kasama ng kanyang pangalan. Sino ang taong nasa loob ng sasakyan? At bakit tila kilala nito ang bawat galaw ni Marisol sa gitna ng kadiliman? Luluhod ka rito sa harap ng altar at hihingi ka ng tawad sa lahat ng kahihiyang ibinigay mo sa pamilyang ito, Marisol. Ang tinig ni Doña Milagros ay umalingaw-ngaw sa loob ng kapilya. Mas malakas pa sa bulong ng mga nagdarasal sa gitna ng seremonya ng babang luksa. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak at nasusunog na kandila ay humahalo sa bigat ng atmosfera. Nakatayo si Marisol sa gitna ng mga kamag-anak ng mga Alvarado. Suot ang isang simpleng puting damit na tila lalong nagpatingkad sa kanyang pamumutla. Ang mga mata ng mga taong naroroon ay parang mga talim na humihiwa sa kanyang pagkatao, puno ng panghuhusga at bulung-bulungan. Ito ang araw na dapat sana ay nakalaan para sa pag-alala sa yumaong ama-amahan ni Dante. Ngunit ginawa itong entablado ni Milagros para sa huling pagpahiya kay Marisol. Sa gilid, nakatayo si Dante. Ang kanyang mga braso ay nakapulupot sa bewang ni Jessame, na tila ba hindi isang sagradong lugar ang kanilang kinalalagyan? Mom, tama na. Mahinang wika ni Dante, ngunit wala itong bakas ng pagtatanggol. Gusto lang naman nating matapos na ang lahat ng maayos. Anong maayos, Dante? Balik ni Milagros, habang itinuturo ang altar. 15 taon nating pinatira ang babaeng ito rito, pero kahit isang tagapagmana, ay hindi niya naibigay sa atin. At ngayon, matapos nating malaman na si Jessame ay nagdadala na ng iyong panganay, kailangang malaman ng lahat kung sino ang tunay na naggulang. Marisol, hihingi ka ng tawad sa pamilyang ito dahil sa pagsasayang mo ng panahon ng anak ko. Ramdam ni Marisol ang pang-inginig ng kanyang mga tuhod, hindi dahil sa takot,
kundi dahil sa hapdi ng kawalang katarungan. Tumingin siya kay Jessamy, na ngayon ay nakahawak sa kanyang tiyan, na tila ba ito ay isang tropeo ng kanyang tagumpay. Ang bawat mapang-uyam na ngiti ng babae ay isang paalala na ang lahat ng pagsisikap ni Marisol na buiin ang pamilyang ito ay itinuring lamang na isang malaking pagkakamali. "Luhod!" muling sigaw ni Milagros. At sa pagkakataong ito, itinulak niya ng bahagya ang balikat ni Marisol. Ang tunog ng pagtama ng mga tuhod ni Marisol sa matigas na sahig na gawa sa marmol ay lumikha ng isang mahinang kalabog na tila bumasag sa huling hibla ng kanyang pagtitimpi. Ang malamig na marmol ay gumuhit sa kanyang balat, ngunit mas masakit ang lamig ng titig ni Dante, na hinahayaan lamang ang kanyang ina na tapakan ang dangal ng babaeng naging katuwang niya sa hirap. "Hihingi ka ng tawad dahil sa pagiging baog mo," dugtong pa ni Milagros. Ang boses ay puno ng pot. "Hihingi ka ng tawad dahil naging pabigat ka sa amin." Sa gitna ng kanyang pagluhod, dahan-dahang itinaas ni Marisol ang kanyang ulo. Walang luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, at ang kanyang paningin ay nakatutok sa krus sa harap ng altar. Ang bawat bulong ng mga kamag-anak sa paligid, ang mga tawa, ang mga pangungutya, ay tila naging isang malakas na huni sa kanyang pandinig na nagpapatatag sa kanyang desisyon. "Tapos na ba kayo?" mahinang tanong ni Marisol. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon, na tila nanggagaling sa kabilang buhay. "Anong sabi mo?" gulat na tanong ni Milagros. Dahan-dahang tumayo si Marisol. Hindi niya pinansin ang dumi sa kanyang puting damit. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang makapal na tiyap ng mga dokumento na nakabalot sa itim na folder. Sa bawat hakbang niya patungo sa altar, ang tunog ng kanyang mga yabag ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Inilapag niya ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa sa harap ng lahat, malapit sa larawan ng yumaong matanda. Ang kulay ng folder ay tila isang madilim na mansa sa gitna ng mga puting bulaklak. "Nandito tayo para sa huling hantungan ng isang mahal sa buhay," wika ni Marisol, habang nakatingin ng diretso kay Dante. "Kaya nararapat lang na ilibing na rin natin ang lahat ng kasinungalingang bumubuhay sa pamilyang ito. Dante, Doña Milagros, akala ninyo ay tapos na ang lahat dahil nakapirma na ako sa diborsyo." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marisol, isang miiting nagpadala ng kilabot sa gulugod ni Dante. "Ang mga papel na yan ay hindi lamang tungkol sa ating paghihiwalay." Pagpapatuloy ni Marisol. Ang boses ay lalong lumalakas at nagiging matalim. "Nandyan ang lahat ng ebidensya ng mga perang kinuha mo sa kumpanya nang walang pahintulot. Nandyan ang mga resibo ng bawat mamahaling gamit na ibinigay mo kay Jessamy, gamit ang pondo na akala mo ay galing sa iyong paghihirap. At higit sa lahat," tumigil si Marisol at tumingin kay Milagros, na ngayon ay nagsisimula ng mamutla. "Nandiyan ang katotohanan tungkol sa kumpanyang ipinagmamalaki ninyo. Ang kumpanyang akala ninyo ay sa inyo, ngunit sa loob ng 15 taon ay ako ang lihim na nagbabayad ng mga utang para hindi kayo mabaon sa kalsada." Ang katahimikan sa loob ng kapilya ay naging nakabibingi. Ang bawat hininga ay tila pigil. Bawat mata ay nakatitig sa itim na folder na tila isang bomba na anumang oras ay sasabog. "Ano ang ibig mong sabihin, Marisol?" tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa kaba. "Basahin ninyo," hamon ni Marisol, habang dahan-dahang umaatras patungo sa pintuan. Dahil pagkatapos ng araw na ito, ang pangalang Alvarado ay hindi na muling rerespetuhin sa lungsod na ito. Ang altar na ito ang saksi na ang babaeng pinaluhod ninyo ngayon ay siya ring kukuha ng lahat ng mayroon kayo. Habang papalabas si Marisol, isang malakas na hangin ang pumasok sa kapilya, dahilan upang mamatay ang ilang mga kandila sa altar. Sa gitna ng dahan-dahang pagdidilim, isang tanong ang naiwan sa isipan ng lahat. Ano ang nakatago sa huling pahina ng mga dokumentong iyon na ikamamatay ng dangal ni Dante Alvarado? Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan, Dante. At ang hangganan mo
ay ang mga papel na kasalukuyan mong hawak. Ang mga daliri ni Dante ay nanginginig habang dahan-dahang binubuklat ang itim na folder sa ibabaw ng altar. Ang bawat pahina na kanyang nililipat ay tila isang malakas na sampal na nagpapabagsak sa kanyang pagkatao. Sa paligid, ang mga bulong ng kanilang mga kamag-anak ay naging mas malakas, tila mga bubuyog na nagkakagulo sa gitna ng isang nasunog na bahay. Ang katahimikan ni Marisol kanina ay napalitan ng isang nakabibinging katotohanan na ngayon ay unti-unting lumalamon sa dangal ng mga Alvarado. Ano ito, Dante? Bakit may mga audit report dito mula sa kumpanya? Ang tanong ni Doña Milagros ay puno ng pagkabalisa habang pilit na sumisilip sa mga dokumento. Hinablot niya ang isang pahina at sa isang saglit, ang kanyang mapagmataas na mukha ay nawalan ng kulay. Bakit nakasulat dito na ang bahay na ito ay nakasanla na sa isang kumpanyang hindi ko kilala? At bakit pirma mo ang narito? Napako ang tingin ni Dante sa isang particular na dokumento. Isang listahan ng mga wire transfer mula sa corporate account patungo sa isang personal na bank account sa pangalan ni Jessa May. Ang halaga ay hindi lamang libo, kundi milyon-milyong piso na sadyang kinuha mula sa pondo ng proyekto para sa Veneracion Holdings. Ang bawat petsa ng transfer ay tumutugma sa mga araw na sinasabi ni Dante kay Marisol na kailangan niyang mag-overtime dahil nagkakaproblema ang operasyon. Dante, explain this, sigaw ng isa sa kanilang mga tiyuhin, isang matandang lalaki na kilala sa pagiging mahigpit sa dangal ng pamilya. Totoo ba ang nakasulat dito? Ginamit mo ang pera ng kumpanya para sa babaeng yan? Hindi makapagsalita si Dante. Ang kanyang lalamunan ay tila barado ng tuyong buhangin. Tumingin siya kay Jessa May, na ngayon ay dahan-dahang umaatras palayo sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Ang pagmamahala na ipinagyayabang nila kanina ay tila isang marupok na salamin na nagkapira-piraso sa harap ng isang matibay na ebidensya. Hindi ito totoo. Pautal-utal na wika ni Jessa May habang mahigpit na hawak ang kanyang Chanel na bag. Dante, sabi mo sa'yo ang perang yon. Sabi mo ay pinaghirapan mo yon. Pinaghirapan? Isang mapait na tawa ang kumawala sa isa pang kamag-anak na nakabasa sa huling pahina. Dante, ayon sa sulat na iniwan ni Marisol sa likod ng mga dokumentong ito, ang lahat ng utang na ginawa mo ay binili na ng isang private equity firm. At ang firm na iyon ay ang nag-iisang dahilan kung bakit hindi pa tayo kinakaladkad sa kalsada noong nakaraang taon. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na sobre ang nahulog mula sa folder. Pinulot ito ni Milagros nang may nanginginig na mga kamay. Sa loob ay may isang litrato, isang luma at kupas na larawan ni Marisol noong bata pa siya. Karga ng isang lalaking kilala ng buong bansa. Si Don Aurelio Veneracion. Sa likod ng larawan, may nakasulat na maikling mensahe sa sulat kamay ni Marisol. Ang alila na pinaluhod ninyo ay ang nag-iisang tagapagmana ng kumpanyang ninakawan ninyo. Ang bawat sentimong ibinigay ko sa inyo ay hindi tulong, kundi isang pautang na ngayon ay kailangan ninyong bayaran ng buo. See you in court, Dante. Ang tunog ng pagbagsak ng folder sa sahig ay tila isang huling hantungan ng ambisyon ni Dante. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, at sa harap ng lahat, siya naman ang dahan-dahang napaluhod sa tapat ng altar kung saan niya pilit na pinaluhod si Marisol kanina. Ang bawat mata na tumitingin sa kanya ay wala ng bakas ng respeto, kundi poot at pandidiri. Dante, anong gagawin natin? Hagulgon ni Milagros habang pilit na itinatayo ang anak. Ang bahay natin, ang mga ari-arian natin, mawawala ba ang lahat? Bago pa man makasagot si Dante, isang lalaking nakabarong ang pumasok sa kapilya. Hindi ito isang kamag-anak. Hawak niya ang isang asul na folder at isang badge. Mr. Dante Alvarado? Ang malamig na tanong ng lalaki. Ako si Sheriff Ramos. May dala akong writ of execution at notice of seizure para sa lahat ng ari-arian sa ilalim ng pangalan ninyo at ng inyong ina.
Kasama na rito ang bahay na tinitirhan ninyo sa Forbes Park. Ang mga sigaw ng protesta ni Milagros at ang pag-iyak ni Jessamay ay naging isang malungkot na simponya ng pagbagsak. Ngunit sa labas ng kapilya, malayo sa ingay at kahihiyan, nakatayo si Marisol sa tabi ng isang itim na sasakyan. Hindi siya nakatingin sa likod. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa malawak na kalsada, kung saan ang bawat ilaw ng lungsod ay tila bumabate sa kanyang muling pagsilang. "Senyora, handa na po ang lahat!" Wika ng driver habang binubuksan ang pinto. Sumakay si Marisol at habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan, kinuha niya ang kanyang lumang singsing at inihulog ito sa isang basurahan sa gilid ng kalsada. Isang huling alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Ang mukha ni Dante, noong nangangako itong hinding-hindi siya sasaktan. Isang pangako ngayon naging mitsa ng sarili nitong kapahamakan. Ngunit habang lumalayo ang sasakyan, isang katanungan ang pumasok sa isipan ni Marisol. Ngayong nakuha na niya ang unang bahagi ng kanyang hustisya, handa na ba siyang harapin ang amang matagal niyang tinalikuran para lamang sa isang maling pag-ibig? Ang labis na pagpapakumbaba ay hindi kabanalan, kundi isang dahan-dahang pagsuway sa sariling halaga. At ngayong gabi, ang pagsuway na iyon ay tuluyan ng nagwakas. Ang mga yabag ni Marisol sa basang semento ay mabigat. Tila bawat hakbang ay pilit na kumakalas sa malagkit na putik ng nakaraan. Ang ulan ay hindi na lamang basta ambon. Ito ay naging isang masungit na buhos na tila naglalayong hugasan ang bawat bakas ng pamilya Alvarado sa kanyang balat. Hawak niya ang kanyang lumang bag, ang tela nito ay basang-basa na at bumibigat, gaya ng 15 taon ng pasakit na dinala niya sa kanyang mga balikat. Sa kanto ng kalsada, malayo sa kapilyang puno ng kahihiyan, isang matandang babae ang nakatayo sa ilalim ng isang sira-sirang waiting shed. Ang kanyang balabal ay lipas na sa kulay, at ang kanyang mga kamay na kulubot ay mahigpit na nakahawak sa isang plastic na bag. Ito si Yaya Lita, ang naging takbuhan ni Marisol sa bawat panahong ang hapdi ng mga salita ni Doña Milagros ay hindi na kayang tiisin ng kanyang puso. "Senyorita Marisol." Ang basag na tinig ni Yaya Lita ay halos malunod sa ingay ng ulan. Dahan-dahang lumapit ang matanda, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, habang nakatingin sa kaawa-awang kalagayan ng babaeng itinuring niyang sariling anak. "Diyos ko, ano ang ginawa nila sa'yo? Bakit hinayaan mong saktan kanila ng ganito katagal?" Hindi nakapagsalita si Marisol. Hinayaan niyang yakapin siya ng matanda. Ang init ng katawan ni Yaya Lita ay ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya, na hindi siya isang anino lamang sa loob ng mansyong iyon. Ang kanyang panginginig ay hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa paglabas ng lahat ng emosyong ibinaon niya sa loob ng mahabang panahon. "Tapos na po, Yaya," bulong ni Marisol. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng bawat paghinga. Wala na ang Marisol na alila. Wala na ang asawang tanga. "Pero bakit ganito, Yaya? Bakit ang hapdi pa rin sa loob?" "Dahil ang puso ay hindi parang damit, na kapag namansahan ay madaling laban, anak," sagot ni Yaya Lita habang hinahaplos ang basang buhok ni Marisol. "Kailangan mong pagdaanan ang bawat hapdi para maging ganap ang iyong pagbangon. Pero tandaan mo, hindi ka na mag-iisa. Ang iyong ama, si Don Aurelio, hindi siya tumitigil sa pag-aabang sa iyong pagbabalik." Habang nag-uusapang dalawa, isang liwanag mula sa dalawang malalaking headlight ang dahan-dahang tumama sa kanila. Isang mahaba at itim na sasakyan ang marahang huminto sa harap ng waiting shed. Ang tunog ng makina nito ay isang mahinang ugong na nagpatahimik sa paligid. Ang bintana sa likod ay dahan-dahang bumaba at isang malamig na hangin mula sa loob ng sasakyan ang humalo sa amoy ng basang lupa. Isang lalaking nasa kanyang mga huling bahagi ng ika-60 taon ang nakaupo sa loob. Ang kanyang barong ay gawa sa pinakamahal na pinya at ang kanyang mga mata, bagamat may bakas ng katandaan, ay nagtataglay ng isang awtoridad na kayang magpabagsak ng mga kumpanya sa isang iglap lamang. 15 taon, Marisol. Ang tinig ni Don Aurelio ay malalim,
may halong lungkot at pait. 15 taon mong pinili, ang hirap sa piling ng mga taong walang ibang alam kundi ang mangmaliit. Tingnan mo ang sarili mo. Ito ba ang buhay na ipinalit mo sa koronang iniwan mo sa aking mansyon? Napayuko si Marisol. Ang bawat salita ng kanyang ama ay isang paalala ng kanyang pagkakamali, ng kanyang pagmamatigas na mahanap ang pag-ibig sa maling paraan. Dahan-dahan siyang lumapit sa sasakyan. Ang bawat patak ng ulan mula sa kanyang damit ay tumatama sa makintab na pinto nito. "Papa," ang tanging nasabi ni Marisol, bago tuluyang bumigay ang kanyang mga tuhod. Bago pa man siya tuluyang bumagsak sa kalsada, bumukas ang pinto ng sasakyan at mabilis siyang sinalo ng isang matikas na lalaki. Si Gabriel, ang kanang kamay ni Don Aurelio. Binuhat siya nito ng may pag-iingat, tila isang mamahaling porselana na natagpuan sa gitna ng isang gumuhong gusali. Isinakay siya sa loob ng sasakyan kung saan ang bawat sulok ay puno ng karangyaan na matagal niyang kinalimutan. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan, palayo sa lugar na naging kulungan niya, tumingin si Marisol sa bintana. Nakita niya ang anino ng bahay ng mga Alvarado sa di kalayuan, isang bahay na ngayon ay nababalot ng kadiliman dahil sa pagputol ng kuryente at ang pagdating ng mga sheriff. "Huwag ka nang titingin sa likod, anak," wika ni Don Aurelio habang hinahawakan ang malamig na kamay ni Marisol. "Mula sa gabing ito, ang bawat taong nagpaiyak sa iyo ay makakaranas ng bagyong hindi nila inakalang iiral sa kanilang buhay. Ipaparamdam ko sa kanila kung sino ang kinalaban nila." Ngunit sa gitna ng katahimikan ng sasakyan, habang dahan-dahang ipinapikit ni Marisol ang kanyang mga mata dahil sa pagod, isang matinding katanungan ang gumambala sa kanyang isipan. Anong mangyayari kay Dante kapag nalaman niyang ang taong hininga niya ng tulong para isalba ang kanyang kumpanya mula sa pagbagsak ay walang iba, kundi ang amang labis niyang minaliit sa harap ni Marisol. "Senyorita Marisol, kayo nga po ba yan? Diyos ko, ang aming munting prinsesa, nagbalik na siya." Ang mga tinig ng mga kasambahay sa mansyon ng mga venerasyon ay tila isang koro ng pagkabigla at kagalakan, habang dahan-dahang bumubukas ang malalaking pintuan na gawa sa inukit na nara. Ang bawat isa sa kanila ay nakahilera, suot ang kanilang malilinis na uniporme, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi nakatingin sa marangyang paligid, kundi sa babaeng karga-karga ni Gabriel. Si Marisol, nabasang-basa pa rin ng ulan at nakasuot ng luma at punit-punit na damit, ay tila isang nalantang bulaklak na dinala sa gitna ng isang hardin ng ginto. Dahan-dahang ibinaba ni Gabriel si Marisol sa malambot na sofa na gawa sa pelus. Ang kaibahan ng kanyang maruming anyo sa kinang ng mga kandelabra sa kisame ay tila isang mabisang paalala ng lahat ng kanyang tinalikuran 15 taon na ang nakalilipas. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay amoy lavender at sandalwood, isang malayo at masarap na halimuyak kumpara sa amoy ng mantika at usok ng kusina na naging hininga niya sa piling ng mga Alvarado. "Dalhin ninyo siya sa kanyang silid," ang mahinahong utos ni Don Aurelio habang ang kanyang tungkod ay lumilika ng isang marangal na tunog sa makintab na sahig na marmol. Ihanda ang pinakamainit na paliguan. Gamitin ang pinakamahusay na mga langis. Gusto kong mawala ang bawat bakas ng dumi ng 15 taon na nakakapit sa kanyang balat. Sa loob ng kanyang dating silid, isang silid na napanatiling malinis at eksakto kung paano niya ito iniwan. Dahan-dahang hinubad ni Marisol ang kanyang basang apron. Ang bawat butones na kanyang kinakalag ay tila isang kadena na bumibigay. Habang lumubog siya sa mainit na tubig ng bathtub, naramdaman niya ang dahan-dahang pagluwag ng bawat muscle sa kanyang katawan. Ang usok mula sa mainit na tubig ay dahan-dahang bumabalot sa kanyang paningin, tila isang maputing tabing na naghihiwalay sa kanyang kahapon at sa kanyang bukas. Tumingin siya sa kanyang mga palad. Ang mga kalyo sa kanyang mga daliri, ang mga peklat mula sa mga aksidente sa kusina habang nagmamadaling ipagluto si Dante, ang lahat ng iyon ay tila mga mapa ng isang digmaang siya lamang ang nakakaalam.
Isang luhang mainit ang dahan-dahang humalo sa tubig ng paliguan. Hindi ito luha ng panghihinayang, kundi luha ng pagpapaalam sa babaeng naniwalang sapat nga ang pag-ibig para mabuhay. Matapos ang isang oras, lumabas si Marisol mula sa banyo. Nakasuot na siya ng isang mahabang pantulog na gawa sa purong seda. Ang tela nito ay malamig at madulas sa kanyang balat, isang sensasyong kay tagal niyang hindi naramdaman. Naupo siya sa harap ng malaking salamin at doon, sa unang pagkakataon, ay tiningnan niya ang kanyang sariling refleksyon nang hindi nagmamadali. Nakita niya ang mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata dahil sa puyat. Nakita niya ang bawat linya ng pagod sa kanyang noo. Ngunit sa likod ng pagod na iyon, nakita rin niya ang isang apoy na muling nagliliyab. Isang apoy na mas matatag kaysa noong siya ay 20 taong gulang pa lamang. Pumasok si Don Aurelio sa silid. May dalang isang maliit na kahon na gawa sa pelus. Lumapit ang matanda at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng anak. Ang init ng kamay ng ama ay tila isang gamot na nagpapahilom sa bawat sugat ng kanyang kaluluwa. Sa loob ng 15 taon, iniwan mong bakante ang pwestong ito, Marisol. Wika ni Don Aurelio habang binubuksan ang kahon. Sa loob nito ay isang kumikinang na kuwintas na may malaking diamante, ang simbolo ng pamilya Veneracion. Ang mga Alvarado ay naniniwala na ang isang bituin ay mawawala ng ningning kapag itinago sa dilim. Hindi nila alam, ang bituin ay mas lalong nagniningning sa gitna ng kadiliman. Papa, handa na po ako, mahinang sabi ni Marisol. Ngunit ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Gusto ko pong bumalik sa Veneracion Holdings, pero hindi bilang si Marisol Alvarado. Gusto ko pong makita nila ang tunay na tagapagmana na kanilang nilapastangan. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Aurelio. Buksan mo ang iyong wardrobe, anak. Inihanda ko na ang lahat ng kailangan mo para sa iyong unang araw ng pagbabalik. Bukas, magkakaroon ng board meeting ang kumpanya ni Dante upang pag-usapan ang kanilang pagkalugi. Doon mo sila kakaharapin. Tumayo si Marisol at binuksan ang malaking aparador. Doon, nakasabit ang mga damit na gawa ng mga tanyag na designer, mga kasuotang nagpapahayag ng kapangyarihan, karangyaan at bagsik. Pinili niya ang isang kulay-pulang dress, ang kulay ng tagumpay at ng babala. Habang hinahawakan niya ang tela, isang huling gunita ang pumasok sa kanyang isip. Naalala niya ang mukha ni Jessa May noong tinawag siyang cheap at ang mukha ni Milagros noong itinulak siya sa marmol. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at sa kanyang pandinig, tila naririnig na niya ang tunog ng bawat hakbang ng kanyang mga takong nayayanig sa mundo ng mga taong nag-akalang wala na siyang babalikan. Ano ang magiging reaksyon ni Dante kapag ang babaeng inaakala niyang natutulog na ngayon sa lansangan? Ang siyang uupo sa kabisera ng mesa na magpapasya sa kanyang kapalaran. Ang kapangyarihan ay hindi lamang tungkol sa dami ng salapi sa bangko, kundi sa kakayahang tumingin ng diretso sa mata ng kaaway ng hindi kumukurap, habang dahan-dahang binabawi ang bawat piraso ng danggal na kanilang ninakaw. Ang umagang iyon sa opisina ni Dante ay nababalot ng isang nakabibing intensyon. Ang amoy ng kape na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ay tila naging mapait at nakakasuka sa kanyang pang-amoy. Nakaupo si Dante sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga pulang guhit dahil sa kawalan ng tulog. Sa harap niya, nakakalat ang mga demand letter at mga abiso ng foreclosure na tila mga duming hindi niya kayang linisin. Dante, kailangan nating gawin ang lahat para makausap ang bagong chairman ng Veneracion Holdings, ang naghihinalang wika ng kanyang chief legal counsel, habang dahan-dahang inaayos ang mga salamin nito. Sila na ang may-ari ng 60% ng shares natin. Sa madaling salita, sila na ang nagpapatakbo sa buhay mo ngayon. Alam ko! Sigaw ni Dante. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Pero bakit ayaw nilang magpakita?
Bakit puro mga abogado lang ang pinapadala nila? Gusto ko silang makausap ng personal para humingi ng palugit. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang penthouse na nakatanaw sa buong skyline ng Makati, nakatayo si Marisol sa harap ng isang malaking bintana. Ang kanyang anyo ay malayo na sa babaeng amoy kusina na pinalayas noong nakaraang gabi. Nakasuot siya ng isang formal na power suit sa kulay ng hating gabi. Ang bawat tahi nito ay perpekto at nagpapakita ng kanyang marangal na tindig. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle at ang kanyang mga labi ay may kulay ng isang matapang na pula na tila isang babala ng digmaan. Handa na po ang sasakyan, Madam CEO? Wika ni Gabriel habang dahan-dahang yumuyuko bilang tanda ng paggalang. Ang board meeting ay magsisimula sa loob ng 30 minuto. Ang lahat ng mga miyembro ng board ng kumpanya ni Dante Alvarado ay nandoon na, kasama ang asawa ninyo. Ang dating asawa ninyo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marisol. Kinuha niya ang kanyang designer bag at isang gintong fountain pen, ang panulat na gagamitin niya upang lagdaan ang katapusan ng ambisyon ni Dante. Ang bawat hakbang niya patungo sa elevator ay tila isang tibok ng pusong muling nabuhay mula sa libingan ng mga pangarap. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa makintab na sahig ay tila isang matsa ng tagumpay na naririnig lamang ng kanyang kaluluwa. Pagdating sa lobby ng Veneracion Holdings, napatigil ang lahat ng mga empleyado. Ang mga bulong-bulungan ay dahan-dahang namatay at napalitan ng isang malalim na pagkamangha. Ang mga matatandang empleyado na nakakilala sa kanya noong siya ay bata pa, ay tila nakakita ng isang himala. Senyora Marisol? Bulong ng isang matandang receptionist. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa gulat. Dahan-dahang lumapit si Marisol sa matanda. Huminto siya sandali at hinawakan ang kamay nito ng may lambot. Isang kilos na nagpapatunay na sa kabila ng kanyang kapangyarihan, ang kanyang puso ay nanatiling tao. Salamat sa pananatili, Aling Rosa. Huwag kayong mag-alala. Ang mga tunay na tapat sa kumpanyang ito ay walang dapat ikatakot. Isang maliit na sandali ng kabutihan sa gitna ng kanyang pagbabalik upang kuhanin ang hustisya. Ngunit habang tumataas ang elevator patungo sa boardroom, ang kanyang mukha ay muling nabalot ng yelo. Sa loob ng boardroom, ang ingay ng pagtatalo ni Dante at ng iba pang mga investor ay tila isang palengke. Si Doña Milagros ay nandoon din, nakaupo sa isang sulok at pilit na nag-aayos ng kanyang mamahaling alahas. Tila ba ang ginto ay kayang protektahan ang kanyang takot? Nasa na bang taong iyon? Iritadong tanong ni Milagros. Pinaghihintay niya tayo ng ganito katagal. Hindi ba niya alam kung sino ang kinakaharap niya? Eksaktong pagkatapos ng mga salitang iyon, ang malaking pintuan ng boardroom ay dahan-dahang bumukas. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat mata ay nakatuon sa babaeng pumasok, ang kanyang aura ay tila nagpaliit sa lahat ng mga taong naroroon. Nakatalikod pa si Marisol habang dahan-dahang inilalagay ang kanyang mga gamit sa kabisera ng mesa. Ang upuang nakalaan para sa pinakamataas na pinuno. Si Dante ay napatayo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa isang familiar na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. "Excuse me," wika ni Dante, ang boses ay nanginginig sa kaba. "Sino po kayo? Nasaan ang representative ng Veneracion Holdings?" Dahan-dahang humarap si Marisol. Ang bawat segundo ng kanyang pagpihit ay tila isang oras para kay Dante. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang kulay sa mukha ni Dante ay tila hinigop ng isang malakas na vacuum. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang tunog na lumabas. "Hindi ninyo ba kilala ang nag-iisang anak ni Don Aurelio?" Ang malamig na tinig ni Marisol ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid, tila isang hatol ng kamatayan. "Ako ang Representative Dante. At ako rin ang nag-iisang may-ari ng bawat pangarap na itinayo mo sa ibabaw ng aking mga luha." Nabitawan ni Doña Milagros ang kanyang hawak na pamaypay.
Ang tunog nito sa sahig ay tila isang huling hantungan ng kanyang kayabangan. Habang ang lahat ay nakatingin sa gulat, isang tanong ang naiwan sa isipan ni Dante. Paano niya malulusutan ang isang kalaban na alam ang bawat lihim at bawat kahinaan ng kanyang pagkatao? Marisol, anong klaseng biro ito? Bakit ka nakasuot ng ganyan? At paano ka nakapasok dito? Ang mga salita ni Dante ay tila mga ligaw na bala na walang direksyon, puno ng kalituhan at matinding takot. Ang kanyang mga kamay, na dati ay kampanteng nakapatong sa mesa, ay ngayon ay nanginginig ng hindi niya mapigilan. Tumingin siya sa mga security guard na nakatayo sa likod ni Marisol. Umaasang may magsasabi sa kanya na isa lamang itong masamang panaginip o isang pagkakamaling dapat ituwid. Dahan-dahang naupo si Marisol sa kabisera ng mesa. Ang bawat galaw niya ay puno ng grasya at kapangyarihan na tila ba ang upuang yon ay matagal lang naghihintay sa kanya. Isang matalim na tunog ng pag-urong ng silya ang bumasag sa katahimikan. Tila isang huling hantungan ng bawat pangarap na itinayo ni Dante sa maling paraan. Hindi ito biro, Dante. At hindi rin ito pagkakamali. Ang malamig na tinig ni Marisol ay dahan-dahang pumuno sa buong boardroom. Tila isang makapal na hamog na nagpapahirap sa paghinga ng lahat ng naroroon. 15 taon mong tinanong kung nasaan ang pamilya ko, kung bakit wala akong maipakita, kundi ang aking pagsisikap. Ngayon, narito na ang sagot. Ako, si Marisol Veneracion, ang nag-iisang tagapagmana ng kumpanyang nagmamay-ari na ngayon sa bawat hininga ng iyong negosyo. Hindi maaari! Sigaw ni Doña Milagros, habang pilit na tumatayo at itinuturo si Marisol ng nanginginig ang daliri. Isang alila ka lang. Isang hampas lupa na pinulot ng anak ko sa kalsada. Dante, huwag kang maniwala sa kanya. Baka nagnakaw siya ng damit o nakipagsabwatan sa kung sino para hiyain tayo. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Marisol. Isang tawang walang katuwaan, kundi puno ng pait. Alila? Hampas lupa? Yan ang mga salitang itinanim ninyo sa isip ko sa loob ng 15 taon. Pero nakalimutan ninyo ang isang bagay. Ang isang venerasyon ay hindi kailanman nagiging alila. Nagpapanggap lamang kami para makita ang tunay na kulay ng mga taong nasa paligid namin. At ang nakita ko, Doña Milagros, ay isang pamilyang puno ng kasakiman at kawalang puso. Dahan-dahang inilabas ni Marisol ang isang dokumento mula sa kanyang folder. Ito ang board resolution na nagpapatalsik sa lahat ng mga kasalukuyang opisyal ng kumpanya ni Dante dahil sa napatunay ang katiwalian at maling paggamit ng pondo. Marisol, please, pag-usapan natin ito. Pautal-utal na wika ni Dante. Habang dahan-dahang lumalapit sa kanya, sinusubukang gamitin ang pamilyar na boses ng isang asawang humihingi ng tawad. Mali ang lahat ng nagawa ko, alam ko yon. Pero asawa mo ako. Naging pamilya tayo. Maari nating ayusin ito nang hindi kailangang umabot sa ganito. Asawa? Ang tanong ni Marisol, habang tumitingin ng diretso sa mga mata ni Dante. Ang asawang kilala ko ay pinalayas ako sa gitna ng ulan noong nakaraang gabi. Ang pamilyang sinasabi mo ay pinaluhod ako sa marmol para lamang hiyain sa harap ng maraming tao. Huwag mong gamitin ang mga salitang yan dito, Dante. Dahil sa silid na ito, wala ng asawa, wala ng pamilya. Meron na lamang ay ang biktima at ang naniningil. Kinuha ni Marisol ang kanyang gintong fountain pen. Ang bawat hagod ng panulat sa papel ay lumika ng isang mahinang tunog ng pagkiskis, tila isang matalim na kutsilyo na pumuputol sa huling hibla ng koneksyon ni Dante sa mundo ng mga mayayaman. Dumating nang mapansin niya ang isang maliit na mansa ng tinta sa kanyang daliri. Isang mansang madaling mabura. Hindi gaya ng mansa ng kahihiyang iniwan ni Dante sa kanyang puso. Dante Alvarado, Doña Milagros, opisyan na kayong pinatasyik sa kumpanyang ito. Wika ni Marisol habang dahan-dahang tumatayo. Ang bawat ari-arian na nakapangalan sa inyo, ang bawat sasakyan,
At ang bawat barya sa inyong mga bank account ay pansamantalang i-freeze dahil sa mga kasong isasampa ko. Maaari na kayong lumabas. Na yon din. Anong sabi mo? Halos mawalan ng boses na tanong ni Milagros. Palalabasin mo kami sa sarili naming kumpanya? Hindi ninyo ito kumpanya. Pagwawasto ni Marisol habang naglalakad patungo sa pintuan. Kumpanya ito ng mga venerasyon. At ang mga venerasyon ay hindi tumatanggap ng mga traidor sa ilalim ng kanilang bubong. Habang pilit na kinakaladkad ng mga security guard si Dante at ang kanyang ina, palabas ng boardroom, ang kanilang mga sigaw ng protesta at pagmumura ay dahan-dahang humina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa silid. Naiwan si Marisol na nakatayo sa gitna ng boardroom. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit, ngunit ang kanyang tagumpay ay tila may kasamang malaking katanungan. Habang naglalakad siya palabas ng gusali, isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang harap. Ang pinto ay bumukas at lumabas si Jessa May na hindi alam ang nangyari sa loob at nandoon upang sunduin si Dante para sa kanilang hapunan sa BGC. Anong mangyayari kapag nagtagpo ang landas ng babaeng may lahat ng kapangyarihan at ng babaeng akalang siya na ang nanalo sa labanang ito? Akala ko ba pinalayas ka na, Marisol? Mukhang mabilis ka yatang nakahanap ng bagong malalapitan para lang hindi magutom sa kalsada. Sa bagay, kapag desperada na ang isang babae, kahit sino ay papatulan para lang may makain. Ang tinig ni Jessame ay umalingaw-ngaw sa gitna ng marangyang restaurant sa BGC. Isang lugar kung saan ang bawat kislap ng kristal at tunog ng banayad na musika ay nagsasabing tanging ang mga nasa itaas lamang ng lipunan ang nararapat na naroon. Nakatayo si Jessame sa harap ng hapagkainan ni Marisol, suot ang kanyang maikling damit na tila labis ang kislap para sa oras na iyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangungutya habang nakatingin sa lalaking kasama ni Marisol. Isang lalaking may edad na, ngunit ang bawat galaw ay bakas ang isang hindi matatawarang kapangyarihan. Hindi alam ni Jessame ang nangyari sa boardroom ilang oras lamang ang nakalilipas. Ang tanging alam niya ay ang balitang pinalayas na si Marisol sa bahay ng mga Alvarado. At ang makita ito ngayon sa isang napakamahal na kainan ay tila isang malaking insulto sa kanyang bagong estado bilang reyna ni Dante. Dahan-dahang ibinaba ni Marisol ang kanyang baso ng alak. Ang tunog ng kristal na dahan-dahang dumampi sa ibabaw ng lamesang may sape na puting lino ay tila isang hudyat ng katahimikan. Tumingin siya kay Dante na nakatayo sa likod ni Jessame. Ang mukha ng kanyang dating asawa ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga mata ay nanglilisik sa takot at pilit na hinihila ang braso ng kanyang kabit upang pigilan ito sa pagsasalita. Jessa, tumahimik ka na. Umalis na tayo rito. Pabulong na pakiusap ni Dante. Ang kanyang boses ay naninginig sa gitna ng kanyang matinding kahihiyan. Bakit tayo aalis, Dante? Dapat malaman ng matandang ito kung anong klaseng babae ang kasama niya. Pagpapatuloy ni Jessame, mas lalong nilakasan ng boses upang makuha ang atensyon ng ibang mga customer. Alam niyo po pa, ang babaeng yan ay pinalayas ng asawa niya dahil sa pagiging walang silbi? Isang hamak na alila lang yan na nagpapanggap na mayaman ngayon dahil sa inyo. Sa gitna ng mapanirang mga salita ni Jessame, ang lalaking nasa harap ni Marisol ay dahan-dahang tumayo. Si Don Aurelio Veneracion ay hindi nagpakita ng galit, kundi isang malalim at nakapapansin na pagkaawa. Pagkaawa sa mga taong hindi alam ang laki ng hukay na kanilang hinuhukay para sa kanilang sarili. Sino po ba ang tinutukoy ninyong alila? Ang tanong ni Don Aurelio. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may dalang bigat na tila nagpatahimik sa buong paligid. Sino pa? Diyan si Marisol! Tawang-tawang sagot ni Jessame. Papa, wag mo na silang pansinin, wika ni Marisol habang dahan-dahang tumatayo at humahawak sa braso ng kanyang ama. Ang salitang papa ay tila isang malakas na kulog na tumama sa gitna ng restaurant. Ang tawa ni Jessame ay biglang napatigil. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas.
Tumingin siya kay Dante, na ngayon ay tila hihimatayin na sa kinatatayuan. Ang katahimikan sa paligid ay naging nakabibingi. Tila bawat hininga ng mga taong naroroon ay nakatuon sa rebelasyong kabibitaw lamang ni Marisol. Papa? Pautal-utal na ulit ni Jessamay. Oh, Jessamay, siya ang aking ama, si Don Aurelio Veneracion. Ang malamig na sagot ni Marisol. Ang lalaking sinasabi mong bagong malalapitan ko ay ang lalaking nagmamay-ari ng lahat ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Dante. At ang lalaking yan, itinuro ni Marisol si Dante, ay ang taong sisiguraduhin kong walang mapupuntahan kundi ang kalsada. Eksaktong pagkatapos ng mga salitang iyon, lumapit ang waiter sa mesa ni Dante, dala ang bill ng kanilang kinain. Inabot ni Dante ang kanyang credit card nang nanginginig ang mga kamay. Ngunit matapos ang ilang sandali, pumalik ang waiter na may malungkot na mukha. I'm sorry, Mr. Alvarado. Decline po ang lahat ng cards ninyo. Ang sabi po ng bangko, naka-freeze ang inyong mga account dahil sa isang court order. Ang malakas na pahayag ng waiter na narinig ng mga tao sa kalapit na mesa. Ang kahihiyan sa mukha ni Dante ay hindi na kayang ikubli. Ang bawat bulong ng mga tao sa restaurant ay tila mga hiyaw ng paghatol. Si Jessamay ay dahan-dahang binitawan ang braso ni Dante. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maghanap ng malalabasan. Tila isang daga na naghahanap ng lungga ngayong wala na ang kanyang pinoprotektahang keso. Dante, anong nangyayari? Tanong ni Jessamay. Ang boses ay wala na ang tamis, kundi puno na ng iritasyon. Ang mangyayari, Jessamay, ay ang karma, wika ni Marisol, habang dahan-dahang kinuha ang kanyang bag. Dante, huwag ka mag-alala sa bill ninyo ngayong gabi. Ituring mo na itong huling tulong ko sa'yo bago ka tuluyang mawala ng lahat. Charge it to Veneracion Holdings. Habang naglalakad palabas si Marisol at Don Aurelio, ang bawat hakbang ng kanyang mga tahong ay tila isang tunog ng pagbagsak ng kaharian ni Dante Alvarado. Hindi siya lumingon, kahit narinig niya ang malakas na pagtatalo ni Dante at Jessamay sa loob ng restaurant. Ang lamig ng gabi sa BGC ay tila isang masarap na yakap para kay Marisol. Isang yakap ng tagumpay. Ngunit habang papasok sila sa sasakyan, isang text message ang natanggap ni Marisol mula sa isang hindi kilalang numero. Akala mo ba tapos na ang lahat dahil nakuha mo ang kumpanya? May isang lihim na hindi sinabi sa iyo ang iyong ama tungkol sa pagkamatay ng iyong ina. Magkita tayo. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito? At anong katotohanan ang pilit na itinatago ni Don Aurelio sa likod ng kanyang marangyang ngiti? Ang luhang dati ay pambura sa sakit. Ngayon ay nagiging yelo na humaharang sa anumang init ng pagpapatawad. Ang pagluhod ay walang saysay kung ang pusong sinaktan ay wala na sa lugar na iyong iniwan. Ang lobby ng Veneracion Holdings ay nababalot ng katahimikan habang ang lahat ng mga empleyado ay nakatingin sa dalawang taong tila mga basang sisiw na pilit na pumapasok sa loob. Si Dante at Doña Milagros ay hindi na ang mga taong mayayabang na naglalakad sa kalsada noong nakaraang linggo. Ang buhok ni Milagros ay magulo, ang kanyang mamahaling bestido ay gusot-gusot, at ang mukha ni Dante ay bakas ang matinding puyat at gutom. Kailangan naming makausap si Marisol. Sabihin niyo sa kanya ang biyena niya ito. Ang sigaw ni Milagros sa security guard. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa desperasyon. Ngunit ang guard na dati ay yumuyuko sa kanila ay nanatiling nakatayo ng matuwid. Ang muka ay walang emosyon, tila isang pader na hindi kayang tibagin. Sa itaas, sa loob ng kanyang malawak na opisina, nakaupo si Marisol habang pinapanood ang mag-ina sa pamamagitan ng security monitor. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng kagalakan sa nakikitang paghihirap nila. Tanging isang malalim na pagkapagod ang mababanaag sa kanyang mga mata. Hawak niya ang kanyang cellphone. Pinabasa ang misteryosong text message na natanggap niya kanina. Senyora, gusto niyo po bang ipatawag ko ang pulis para paalisin sila? Ang tanong ni Gabriel na nakatayo sa gilid. Hayaan mo silang pumasok, Gabriel? Mahinang sagot ni Marisol.
Gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya nilang gawin para sa perang akala nila ay kanila. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang pinto ng opisina. Halos madapa si Milagros sa pagmamadali patungo sa mesa ni Marisol. Sa isang iglap, ang matandang babaeng dati ay pilit na pinapaluhod si Marisol sa marmol, ay siya na yung bumagsak sa kanyang mga tuhod sa harap ng mesa ng kanyang dating alila. Marisol, anak, patawarin mo kami, hagulgol ni Milagros. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Marisol. Nagkamali kami. Nadala lang kami ng bugso ng damdamin. Ikaw ang nag-iisang mahal naming manugang. Please, bawiin mo ang utos sa bangko. Wala kaming makain. Pinalayas na kami sa bahay. Tumingin si Marisol kay Dante na nakatayo sa likod ng kanyang ina. Ang lalaking dati ay tinitingala niya. Ang lalaking inalaya niya ng 15 taon ng pagsisilbi ay hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Nakayuko ito. Ang mga balikat ay bagsak, tila isang rebultong gumuho sa gitna ng bagyo. Nasaan si Jessame, Dante? Ang tanong ni Marisol. Ang boses ay kasing lamig ng hanging galing sa aircon. Bakit hindi siya ang kasama ninyong lumuhod dito? Hindi ba't siya ang future ng pamilya ninyo? Iniwan niya na kami, Marisol. Ang basag na tinig ni Dante. Noong nalaman niyang wala na akong pera, noong nalaman niyang kinuha mo ang lahat, sumama na siya sa iba. Tama ka. Naging bulag ako. Naging tanga ako. Hindi ka naging tanga, Dante. Naging masama ka. Pagwawasto ni Marisol habang dahan-dahang tumatayo. Ang pagiging tanga ay nagagawa dahil sa kakulangan ng kaalaman. Pero ang ginawa ninyo sa akin, ang pagpahiya, ang pagtrato sa akin na parang basahan sa loob ng 15 taon, iyon ay desisyon. Pinili ninyong saktan ako dahil akala ninyo ay wala akong kakayahang lumaban. Marisol, nakikiusap ako. Kahit ang maliit na apartment lang sa kanto, ibalik mo sa amin. Pagsusumamo ni Milagros, ang kanyang mga luha ay tumutulo sa makintab na sahig na nara. Hahabulin kami ng mga taong pinagkakatangan ni Dante. Papatayin nila kami, dumaan sa isip ni Marisol. Naalala niya noong nagkasakit siya at humingi ng 500 piso kay Milagros para pambili ng gamot. Ngunit sinabihan siya nito na magtiis na lang at uminom ng tubig dahil sayang ang pera. Ngayon, ang perang iyon na ipinagkait sa kanya ay tila naging libu-libong tax na tumutusok sa budhi ng matanda. Gabriel, bigyan mo sila ng tig-1,000 piso. Utos ni Marisol nang hindi tumitingin sa kanila. Yan ang halaga ng 15 taon ng pasakit na ibinigay ninyo sa akin. 1,000 piso para sa bawat taon na itinuring ninyo akong hayop. At pagkatapos niyan, wag na wag ko na kayong makikita sa harap ko. 1,000? Gulat na tanong ni Dante. Marisol, hindi sapat yan para sa isang araw na matitirhan. Eksakto, sagot ni Marisol habang tumatalikod at tumitingin sa bintana. Dahil ang hustisya ay hindi tungkol sa kung anong kailangan ninyo, kundi tungkol sa kung ano ang nararapat para sa inyo. Umalis na kayo. Habang kinakaladkad ni Gabriel ang nagwawalang si Milagros at ang tulalang si Dante palabas ng opisina, ang tunog ng kanilang mga hitbi ay dahan-dahang naglaho nang sumara ang mabigat na pintuan. Naiwan si Marisol na muling nakatitig sa kanyang cellphone. Ang mensahe tungkol sa kanyang ina ay tila isang tinik na lalong lumulubog sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa opisina ng kanyang ama. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Don Aurelio na nakatingin sa isang lumang painting ng kanyang ina. May isang bote ng whiskey sa mesa. Isang bagay na bihirang gawin ng matanda. Papa? Tawag ni Marisol. May nag-text sa akin. Tungkol kay Mama. Sabi niya, may hindi ka sinasabi sa akin tungkol sa nangyari sa kanya sa ospital. Ang baso sa kamay ni Don Aurelio ay dahan-dahang nanginig. Ang tunog ng yelo na tumatama sa kristal ay tila isang babala ng isang lihim na hindi dapat nabuksan. Humarap ang matanda
At sa unang pagkakataon, nakita ni Marisol ang takot sa mga mata ng makapangyarihang bilyonaryo. Sinong nagpadala ng mensay niyan, Marisol? Ang tanong ni Don Aurelio. Ang boses ay puno ng kaba. Huwag kang makikinig sa mga sabi-sabi ng mga kaaway natin. Bakit ka natatakot, Papa? Tanong ni Marisol habang papalapit. May kinalaman ba ang pamilya Alvarado sa pagkamatay ni Mama? May kinalaman ba si Doña Milagros sa dahilan kung bakit ako naging ulila? Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng baso ang bumasag sa katahimikan ng silid. Ang alak ay kumalat sa sahig tila isang mansa ng dugo. Sino ang misteryosong nag-text? At ano ang koneksyon ng nakaraan ni Marisol sa pamilyang nagpahirap sa kanya sa loob ng 15 taon? Ang bawat hiyas na suot mo ay hindi ginto, kundi mga piraso ng pusong dinurog mo. At ngayong wala na ang kinang, ang natitira na lamang ay ang kalawang ng iyong konsensya. Ang ulan sa labas ng gusali ng Veneracion Holdings ay tila walang balak tumigil. Isang malungkot na paalala sa nagbabagong tadhana ng pamilya Alvarado. Sa isang madilim na sulok ng kalsada, malayo sa mga kumukutitap na ilaw ng Makati, nakatayo si Doña Milagros sa harap ng isang gusaling dati ay tinitingnan niya ng may paghamak. Ito ang condominium unit na binili ni Dante para kay Jessa May, ang kumpas ng kanilang kataksilan na ngayon naging tanging pag-asa ng matanda. Buksan mo ang pinto, Jessa May. Alam kong nandyan ka, ang sigaw ni Milagros, habang pilit na kinakalampag ang pintuan ng unit. Ang kanyang mga kamay na dati ay punong-puno ng diamante ay ngayon ay namumula at nanginginig sa lamig. Ang tunog ng kanyang paggatok ay tila isang desperadong tibok ng puso na pilit na humihingi ng dugong wala na. Pagkalipas ng ilang minuto, dahan-dahang bumukas ang pinto. Ngunit sa halip na isang mainit na pagtanggap, ang sumalubong sa kanya ay ang malamig na tingin ni Jessa May. Nakasuot ito ng isang mamahaling robe, may hawak na baso ng juice, at ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalala. Ano ba, Doña Milagros? Nakakaabala kayo sa tulog ko. Ang iritadong wika ni Jessa May. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo na pumuputol sa huling hibla ng pag-asa ng matanda. Jessa, anak, wala kaming matuluyan ni Dante. Naka-freeze ang lahat ng accounts namin. Kailangan naming manatili rito kahit ilang araw lang. Pagsusumamo ni Milagros, ang kanyang boses ay pumipiyok sa gitna ng iyak. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Jessa May. Anak? Kailan niyo pa ako naging anak? Nung mayaman pa si Dante, halos sambahin niyo ako. Pero ngayong pulubi na kayo, tingin niyo ba ay papayag akong maging pabigat tayo sa akin? Pero ang unit na ito, pera ni Dante ang pambili rito. Sigaw ni Milagros. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Correction, Doña. Ang unit na ito ay nakapangalan sa akin. Regalo ito ni Dante sa akin bago siya naging zero. Sagot ni Jessa May habang dahan-dahang isinasara ang pinto. At ayon sa mga abogado, walang karapatan ang sinuman sa inyo rito. Kaya please, humanap na lang kayo ng shelter o kaya ay bumalik kayo kay Marisol. Baka maawa pa sa inyo ang alila nyo. Ang tunog ng pagsasara ng pinto at ang pag-lock nito ay tila isang huling hatol ng kamatayan para kay Milagros. Naiwan siyang nakatayo sa hallway, mag-isa, habang ang lamig ng aircon ng gusali ay tila nanunuot sa kanyang mga buto. Wala si Dante dahil ang kanyang anak ay kasalukuyang nasa presinto upang magpaliwanag tungkol sa mga nawawalang pondo ng kumpanya. Wala nang magawa si Milagros, kundi ang gumaba at lumabas sa kalsada. Naglakad siya ng walang direksyon hanggang sa makarating siya sa isang terminal ng bus sa Cubao. Ang amoy ng usok, ang ingay ng mga sasakyan, at ang siksika ng mga tao ay tila isang impyerno para sa isang babaeng sanay sa karangyaan. Naupo siya sa isang mahabang upuan na gawa sa kahoy. Ang kanyang likod ay sumasakit at ang kanyang sikmura ay humihingi ng pagkain. Dumaan sa kanyang isipan. Naalala niya noong 1 taon, itinapon niya ang inihandang hapunan ni Marisol dahil lamang sa hindi ito mainit.
Ngayon, nakakita siya ng isang piraso ng tuyong tinapay sa gilid ng isang basurahan. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang inggit sa mga taong may kahit man lang isang piraso ng pagkain. Marisol, bakit mo ito ginagawa sa akin? Bulong ni Milagros sa gitna ng kanyang paghagulgol. Ngunit sa ilalim ng kanyang galit, alam niya ang sagot. Hindi ito ginagawa ni Marisol sa kanya. Ginagawa ito ng kanyang sariling mga kasalanan. Sa gitna ng kadiliman ng terminal, isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas na jacket ang lumapit sa kanya. Ang mukha nito ay pamilyar. Tila isang anino mula sa kanyang nakaraan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Milagros? Ikaw nga ba yan? Ang tanong ng lalaki. Ang boses ay puno ng pagkamangha at pait. Tumingala si Milagros at sa isang iglap, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang lalaking nasa harap niya ay ang kapatid ni Elena Veneracion, ang tiyuhin ni Marisol na ipinakulong ni Milagros 20 taon na ang nakalilipas dahil sa isang bintang na siya mismo ang gumawa. Samuel? Pautal-utal na wika ni Milagros. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa matinding takot. Ang bilis nga naman ng tadhana, Milagros. Wika ni Samuel habang dahan-dahang nauupo sa tabi niya. Sabi nila, ang lahat ng ninakaw mo sa pamilya Veneracion ay babalik sa'yo sa paraang hindi mo inaasahan. At ngayon, nakikita ko na ang bunga ng iyong mga tanim. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Milagros. Pilit na itinatago ang kanyang panginginig. Narito ako para panuurin ang iyong pagbagsak. Sagot ni Samuel. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng gabi. At para sabihin sa'yo, na alam na ni Marisol ang ginawa mo sa nanay niya noong gabing mamatay ito sa ospital. Hindi ka na makakatakas, Milagros. Isang kidlat ang gumuhit sa langit, kasunod ng isang malakas na kulog na tila nagpayanig sa buong terminal. Napahawak si Milagros sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay naging mabaw-aw at mabilis. Anong lihim ang alam ni Samuel? At paano ito magiging huling paho sa krus na papataksil kay Doña Milagros? Marisol, please. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Handa akong gawin ang lahat, maging alila mo man. Huwag mo lang akong hayaang mabulok dito. Ang boses ni Dante ay basag, puno ng desperation, habang nakaupo siya sa likod ng makitid na lamesa sa loob ng silid ng interrogation. Ang amoy ng lumang pintura at matapang na disinfectant sa loob ng presinto ay tila sumasakal sa kanyang hininga. Ang lalaking dati ay laging nakasuot ng plansadong polo at may mapagmataas na tingin ay ngayon ay nakasuot na ng kulay kahel na uniporme ng bilanggo. Ang kanyang mga buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay lumubog na sa gitna ng puyat at takot. Nakatayo si Marisol sa kabilang panig ng lamesa. Malayo ang tingin sa kanyang dating asawa. Nakasuot siya ng isang formal na itim na blazer. Ang kanyang anyo ay nagpapakita ng isang distansya na hindi na kayang tawirin ni Dante kahit gaano pa ito magsumamo. Ang tunog ng dahan-dahang pag-ikot ng electric fan sa kisame ay ang tanging nagbabasag sa nakabibinging katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Hindi kita ipinakulong, Dante. Ang mahinahong sagot ni Marisol. Ang boses ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim na pagkapagod. Ipinakulong mo ang sarili mo noong pinili mong nakawin ang pera ng kumpanya at lukohin ang taong naging tapat sa iyo. Ang mga rehas na nakikita mo ay bunga lamang ng mga desisyong ginawa mo. Marisol, minahal kita. Nadala lang ako ni Jessamy. Nabulag ako. Patuloy ni Dante habang pilit na inaabot ang kamay ni Marisol. Ngunit agad itong umiwas. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Maibabalik natin ang dati. Maari tayong magsimulang muli, malayo sa lahat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marisol. Ang salitang pag-ibig mula sa bibig ni Dante ay tila isang malaking insulto sa 15 taon ng kanyang pagtitiis. Naalala niya ang bawat gabing naghihintay siya sa kanya na may kasamang mainit na hapunan habang ito ay nasa piling na pala ng iba.
Naalala niya ang bawat lait na tinanggap niya mula kay Milagros, habang si Dante ay nakatayo lamang sa tabi at nanonood. Ang pag-ibig ay hindi naninira, Dante. Ang pag-ibig ay hindi nanamantala. Wika ni Marisol, habang dahan-dahang inilalapag ang isang maliit na lalagyan ng pagkain sa ibabaw ng lamesa. Ipinagluto kita ng sinigang. Ang huling sinigang na matitikman mo mula sa akin. Hindi dahil pinapatawad na kita, kundi dahil gusto kong matandaan mo ang lasa ng bawat sakripisyong binaliwala mo. Isang maliit na kilos ng pagiging tao sa gitna ng kanyang paghihigante. Hindi siya naging masama gaya nila. Nanatili siyang may dangal hanggang sa huli. Ang tunog ng pagbukas ng plastik na lalagyan ay naglabas ng pamilyar na amoy ng asim at bango ng nilutong bahay. Isang amoy na tila sumampal kay Dante sa lahat ng kanyang nawala. Dahan-dahang tumayo si Marisol at naglakad patungo sa pintuan. Ngunit bago siya makalabas, ang pinto ay bumukas at pumasok si Don Aurelio kasama si Samuel. Ang mukha ng kanyang ama ay kasing tigas ng semento, habang si Samuel ay may hawak na isang lumang envelope na kulay dilaw. Marisol, anak, huwag ka munang aalis, wika ni Don Aurelio. Ang boses ay puno ng isang katotohanang matagal nang itinatago. Dante, bago ka mabulok dito, gusto kong malaman mo ang dahilan kung bakit hindi ka kailanman magiging karapat-dapat sa anak ko. Hindi lang pera ang ninakaw ng pamilya mo sa amin. Inilabas ni Samuel ang isang dokumento mula sa loob ng envelope. Ito ay isang medical report mula sa ospital kung saan pumanaw ang ina ni Marisol 15 taon na ang nakalilipas. Ayon sa report na ito, ang gamot na dapat ay magliligtas sa buhay ni Elena ay sadyang hinarang at hindi ibinigay, ang nanginginig na boses ni Samuel. At ang taong pumirma sa withdrawal ng gamot na yon ay ang nurse na binayaran ni Milagros Alvarado. Gusto nilang mamatay ang iyong ina para tuluyang makuha ang kontrol sa'yo at sa mamanahin mo, Marisol. Ang mundo ni Marisol ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang lamig na kanyang naramdaman ay mas matindi pa sa anumang ulan na kanyang naranasan. Tumingin siya kay Dante, na ngayon ay nanglalaki ang mga mata sa gulat. Tila ba, kahit siya ay hindi alam ang laki ng kasamaang nagawa ng kanyang sariling ina? Totoo ba ito, Dante? Ang tanong ni Marisol. Ang boses ay halos isang bulong na lamang dahil sa matinding hapdi sa kanyang dibdib. Pinatay niyo ang nanay ko para lang sa pera? Isang nakatutulig na katahimikan ang bumalot sa silid. Sa labas ng selda, ang tunog ng papalapit na mga yabag ng mga pulis ay tila isang huling babala. Sino pa ang kasabwat sa krimeng ito? At hanggang saan aabot ang galit ng isang anak na nalamang ang mga taong pinaglingkuran niya ay ang siya ring pumatay sa kanyang nag-iisang liwanag. Ang paghilom ay hindi isang kaganapang nangyayari sa loob lamang ng isang gabi. Ito ay isang mabagal at masakit na paglalakbay mula sa abo ng nakaraan patungo sa liwanag ng isang bagong bukas. Ang mga linggong lumipas matapos ang revelasyon sa presinto ay tila isang malabong panaginip para kay Marisol. Ang hustisya ay mabilis na gumulong gaya ng isang malakas na baha na walang pinipiling anurin. Si Doña Milagros ay natagpuan ng mga otoridad sa terminal ng bus, hindi bilang isang matikas na donya, kundi bilang isang matandang babaeng nawawala sa sarili, habang pilit na itinatago ang mga lumang dokumentong nagpapatunay sa kanyang kasalanan. Ang balita tungkol sa pagkakasangkot niya sa pagkamatay ni Elena Veneracion ay naging pambansang usap-usapan, na tuluyang nagbaon sa pangalang Alvarado sa hukay ng kahihiyan. Sa gitna ng lahat ng ito, pinili ni Marisol ang manahimik. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang malaking gusali sa Quezon City. Ang facade nito ay pinturado ng malinis na puti at may malalaking titik na gawa sa tanso. Elena's Haven, a foundation for empowered women. Ito ang kanyang paraan ng pagpupugay sa kanyang ina. Isang lugar kung saan ang mga babaeng nakaranas ng pang-aapi, pambabalewala at sakit ng kataksilan ay makakahanap ng kalinga at bagong simula. Ang loob ng foundation ay puno ng amoy ng bagong pintura at sariwang mga bulaklak. Habang naglalakad si Marisol sa mga pasilyo,
Nakita niya ang mga kababaihang dati ay tila mga anino na lamang, ngunit ngayon ay dahan-dahan nang natututong tumawa muli. Ang bawat silid ay dinesenyo upang maging komportable, malayo sa malamig, at mapanghusgang kapaligiran na naranasan niya sa loob ng 15 taon. Senyora Marisol, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting, wika ni Yaya Lita, na ngayon ay maayos na ang suot at nagsisilbing head ng house management ng foundation. Ang matanda ay bakas ang labis na kagalakan sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang kanyang alaga. Salamat, Yaya, sagot ni Marisol, habang inaayos ang kanyang suot na pelas. Isang matamis at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay tila dahan-dahang nagkakaroon ng peklap. Hindi na ito kasing habdi ng dati, kundi isang paalala na siya ay nakaligtas. Dumaan ang lumapit sa kanya ang isang batang babae. Marahil ay anak ng isa sa mga kliyente ng foundation. Iniabot nito sa kanya ang isang maliit na drawing ng isang makulay na paru-paro. Para po sa inyo, dahil tinulungan niyo po si Mama na wag nang umiyak. Wika ng bata sa kanyang inosenteng tinig. Lumuhod si Marisol upang kapantayan ang bata at niyakap ito ng mahigpit. Doon niya napagtanto na ang kanyang paghihiganti ay naging ganap na hustisya nang gamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang protektahan ang mga mahihina. Sa gitna ng seremonya, habang nagbibigay ng maikling talumpate si Marisol, napansin niya ang isang lalaking nakatayo sa dulo ng silid. Hindi ito pamilyar sa kanya. Ang lalaki ay mukhang nasa huling bahagi ng kanyang 30 taon, may matikas na tindig, at nakasuot ng isang simpleng asul na polo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Marisol nang may malalim na paghanga at respeto, malayo sa mapang-angkin na tingin ni Dante. Nang matapos ang programa, dahan-dahang lumapit ang lalaki. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa makintab na sahig ay tila isang banayad na ritmo na nagpabilis ng bahagya sa pintig ng puso ni Marisol. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam ng kuryosidad. Senyora Veneracion, wika ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim at may dalang katahimikan. Ako si Rafael, ang arkitekto na kinuha ni Don Aurelio para sa expansion ng center na ito. Gusto ko lang sabihin na ang inyong kwento ay nagbigay ng bagong kahulugan sa trabahong ginagawa ko. Inilahad ni Rafael ang kanyang kamay. Isang kilos ng pagpapakilala na puno ng paggalang. Dahan-dahang inabot ni Marisol ang kamay nito. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang pangako ng isang pagkakaibigang hindi nakabatay sa interes, kundi sa tunay na pagkilala sa kanyang halaga. Salamat, Rafael, sagot ni Marisol, habang ang kanyang mga mata ay sumalubong sa mga mata ng lalaki. Sa sandaling iyon, tila huminto ang ingay ng paligid. Ang hangin mula sa bukas na bintana ay nagdala ng amoy ng ulan na kakatapos lang nagbibigay ng sariwang pakiramdam sa buong silid. Ngunit habang nag-uusap ang dalawa, isang anino ang nakamasid mula sa labas ng gate ng foundation. Isang lalaking may marusing na anyo, may hawak na isang lumang sulat, at may mga matang puno ng ingit at pait habang nakatingin sa kaligayahang tinatamasa ni Marisol. Si Dante Alvarado ay nakalaya pansamantala dahil sa piyansa at tila hindi pa siya handang hayaang maging masaya ang babaeng iniwan niya. Anong nilalaman ng sulat na hawak ni Dante? At ito ba ang huling pagtatangka niya upang sirain ang bagong mundong binuo ni Marisol? Akala mo ba ay matatapos ang lahat sa pagpapakulong mo kay Mama? Marisol, basahin mo ito. Ito ang huling sulat ng nanay mo bago siya mamatay. Nakiusap siyang kahit anong mangyari. Huwag mo akong iiwan dahil ako lang ang makapagliligtas sa'yo sa kalupitan ng tatay mo. Ang boses ni Dante ay paos, puno ng desperasyon at amoy ng alak, habang hinaharang niya si Marisol sa foundation. Ang kanyang anyo ay kalunos-lunos. Ang damit na suot niya ay marumi, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa gitna ng pagkabaliw. Iwinagayway niya ang isang piraso ng papel na madilaw na. Tila ba ito ang kanyang huling alas para mabawi ang babaeng dati
ay inaapi-api lamang niya. Napatigil si Marisol. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang designer bag. Sa likod niya, mabilis na humakbang si Rafael upang protektahan siya. Ngunit itinaas ni Marisol ang kanyang kamay bilang senyas na kaya niya itong harapin. Ang tunog ng ulan na dahan-dahang pumapatak sa bubong ng mga sasakyan ay tila isang malungkot na palakpakan sa huling eksena ng isang trahedya. Ipakita mo sa akin ang sulat na yan, Dante. Ang malamig na utos ni Marisol. Nanginginig na inabot ni Dante ang papel. Basahin mo, sabi ni Elena. Alam niyang masama ang tatay mo. Sabi niya, sa akin ka lang magiging ligtas. Kaya bumalik ka na sa akin, Marisol. Patawarin mo na kami ni Mama at sisimulan nating muli ang lahat gamit ang pera ng mga venerasyon. Dahan-dahang binasa ni Marisol ang bawat salita. Ang kanyang puso ay kumurot nang makita ang pamilyar na estilo ng pagsulat. Ngunit sa bawat pangungusap na kanyang binabasa, ang pait sa kanyang mga labi ay napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. Ang bawat salita sa sulat ay puno ng pagkakamali sa grammar at mga ekspresyong kailanman ay hindi ginamit ng kanyang edukadong ina. Dante, wika ni Marisol, habang dahan-dahang pinupunit ang papel sa harap ng mukha ni Dante. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila pagpunit na rin sa huling pagkakataon ng lalaki. Ang nanay ko ay isang guro ng literatura. Kailanman ay hindi niya isusulat ang pangalan ko ng may maling baybay. At higit sa lahat, kailanman ay hindi niya ipagkakatiwala ang anak niya sa isang lalaking hindi kayang tumayo sa sariling mga paa. Hindi, totoo yan. Pinigay yan sa akin ni Mama bago siya mamatay, sigaw ni Dante, habang dahan-dahang bumabagsak ang kanyang mga tuhod sa basang semento. Ang nanay mo ang nag-falsify nito, Dante. Gaya ng pag-falsify ninyo sa pagmamahal ninyo sa akin sa loob ng 15 taon. Pagpapatuloy ni Marisol, ang boses ay puno na ng otoridad. Gabriel, tawagan mo ang mga pulis. Violation of parole at attempted extortion. Siguraduhin mong hindi na siya makakalapit sa kahit anong ari-arian ng mga venerasyon. Sa sandaling iyon, dumating ang mga sasakyan ng pulis. Ang kanilang asul at pulang ilaw ay nagbigay ng isang nakasisilaw na kulay sa madilim na parking lot. Habang kinakalatkad si Dante palayo, ang kanyang mga sigaw ng pagsusumamo at pagmumura ay dahan-dahang nilunod ng tunog ng sirena. Ito na ang huling pagkakataon na makikita ni Marisol ang lalaking minahal niya ng sobra, nangit binigyan siya ng higit pa sa sapat na sakit. Nangyari nang lumapit si Don Aurelio kay Marisol at dahan-dahang ipinatong ang kanyang jacket sa mga balikat ng anak. Tapos na, Marisol. Ang mga Alvarado ay bahagi na lamang ng isang madilim na kahapon. Ngayon, ang pangalang venerasyon ay nagniningning na muli dahil sa iyo. Humarap si Marisol kay Rafael, na nananatiling nakatayo sa kanyang tabi. Isang tahimik na pag-uunawaan ang dumaan sa kanilang mga mata. Ang pag-ibig ay hindi na isang bagay na kinakatakutan ni Marisol. Ito ay isang posibilidad na handa na niyang buksan sa tamang panahon at sa tamang tao. Salamat, Rafael. Mahinang sabi ni Marisol. Wala yon, Marisol. Ang mga reyna ay hindi dapat hinahayaang lumaban ng mag-isa sa gitna ng ulan. Sagot ni Rafael nang may ngiti na nagbigay ng init sa malamig na gabi. Habang dahan-dahang lumalayo ang sasakyan ni Marisol patungo sa kanilang mansyon, nakita niya sa rearview mirror ang gusali ng Elena's Haven na unti-unting lumiliit. Ang bawat ilaw doon ay tila isang bituin ng pag-asa para sa lahat ng mga babaeng naniwalang-wala na silang kawala. Ngunit sa ilalim ng kanyang kapanatagan, isang huling tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Habang hawak niya ang isang lumang locket ng kanyang ina, nakuha na niya ang kumpanya, nakuha na niya ang hustisya, at nakuha na niya ang kanyang pangalan. Ngunit handa na ba ang kanyang puso na tuluyang magpatawad? Hindi para sa mga Alvarado, kundi para sa kanyang sarili na nanatiling bulag sa loob ng 15 taon. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang huling mabalitaan ang iskandalong yumanig sa buong bansa. Sa loob ng marangyang opisina ng Veneracion Holdings,
ang lahat ay nababalot ng isang maayos at payapang disiplina. Ngunit sa likod ng malalaking bintanang nakaharap sa paglubog ng araw sa Manila Bay, nakatayo ang isang babaeng ang ningning ay hindi na kayang ikubli ng kahit anong bilim. Si Marisol Veneracion ay hindi na ang babaeng may amoy ng kusina at may balikat na laging nakayuko. Nakasuot siya ng isang puting-puting sutana ng kapangyarihan. Ang kanyang mukha ay payapa at ang bawat linya ng pagod noon ay napalitan na ng isang marangal na kapanatagan. Sa kanyang tabi, isang tasa ng mainit na tsaa ang naglalabas ng banayad na usok. Tila isang tahimik na panalangin para sa mga gabing hindi na niya kailangang umiyak. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang masikip at mainit na selda, nakaupo si Dante Alvarado. Ang kanyang mundo ay naging kasing liit na lamang ng 4 na sulok ng rehas. Ang tanging libangan niya ay ang tingnan ang isang lumang litrato ni Marisol na nahanap niya sa kanyang bulsa. Ang litrato ni Marisol na nakangiti habang naghahanda ng kanilang hapunan. Ang bawat hapdi ng gutom at ang bawat sigaw ng mga kasama sa selda ay tila isang walang katapusang paalala sa kanyang kataksilan. Samantala, si Doña Milagros ay kasalukuyang nasa isang pasilidad ng pamahalaan para sa mga matatandang walang pamilyang kumakalinga. Ang kanyang isipan ay dahan-dahan ng nilalamon ng limot. Ngunit tuwing makakakita siya ng isang babaeng naglilinis ng sahig, pilit siyang sumisigaw ng, "Marisol, na tila ba ang pangalang iyon ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang huling hibla ng katotohanan?" Ang pinto ng opisina ni Marisol ay dahan-dahang bumukas at pumasok si Rafael. Ang kanyang mga yabag sa makapal na alpombra ay hindi naglabas ng ingay, ngunit naramdaman ni Marisol ang kanyang presensya. Lumapit ang lalaki at tumayo sa tabi niya. Pinagmamasdan din ang unti-unting pagdidilim ng langit. Handa na ang lahat para sa anibersaryo ng Elena's Haven, Marisol. Mahinahong wika ni Rafael. Ang kanyang tinig ay tila isang banayad na musika na nagbibigay ng kapayapaan sa puso ng babae. Dahan-dahang inabot ni Rafael ang kamay ni Marisol. Ang kanilang mga daliri ay naglapat. Isang simple, ngunit makahulugang ugnayan na puno ng respeto at unti-unting umuusbong na pag-ibig. Dumaan sa pagitan nila. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang katahimikan ay sapat na upang sabihing ang bawat sugat ay may kaukulang hilom. "Rafael, tinatanong ko ang sarili ko noon kung mapapatawad ko ba sila?" Simula ni Marisol. Ang kanyang paningin ay nananatili sa abot tanaw. Pero napagtanto ko na ang kapatawaran ay hindi para sa kanila. Ang kapatawaran ay para sa sarili ko. Pinatawad ko na ang sarili ko sa pagiging bulag. Pinatawad ko na ang sarili ko sa 15 taon na akala ko ay wala akong halaga. "Ngayon, alam mo na ang halaga mo, Marisol?" Sagot ni Rafael habang dahan-dahang hinihigpitan ang hawak sa kanyang kamay. "Ikaw ang nag-iisang venerasyon. Ang babaeng nagawang maging ginto sa gitna ng apoy." Bumukas ang mga ilaw ng lungsod, tila bilyon-bilyong diamante na nakakalat sa ilalim ng langit. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Marisol. Isang buntong hininga ng kalayaan. Ang 15 taon ng pagtitiis ay naging pundasyon ng isang babaeng hindi na kailanman muling yuyuko. Ang tunay na tagapagmana ay hindi lamang tumanggap ng yaman, kundi nagawang magpamana ng pag-asa sa mga pusong akala ay tapos na ang mundo. Ang kwento ni Marisol Veneracion ay natapos, hindi sa isang sigaw ng paghihiganti, kundi sa isang banayad na ngiti ng tagumpay. Dahil sa dulo ng bawat luha, palaging may naghihintay na bahaghari para sa mga taong marunong maghintay at may lakas na muling bumangon.